Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Luca Moonlight, shoutout kay Joseph Suelo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pate. Ang mga daliri sa ulan ay bahagyang gumagalaw, lubhang maislan at banayad. Ang dalas ng pagkilos ay napakaliit na hindi man lang ito makikita sa ulan. Maaari lamang itong matukoy mula sa bahagyang pagbabago ng daloy ng tubig. Welcome summer. Sa oras na ito, bahagyang bumukas ang mga mata ni Aaron, gustong bamuka ang kanyang bibig, ngunit hindi lumalabas ang kanyang boses. Ang hirap, napakahirap. Ang ganitong uri ng pagdurusa ay nagpaparamdam sa Aaron ng walang kapantay na pagbagsak, ang mga talukap ng mata ay tulad din ng paglalagay sa jack, ay tila napakabigat. Pakiramdam niya ay humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, kaya gusto niyang gumalaw ngunit hindi makagalaw. Ang kanyang espiritu ay mas malala pa. Tila kung pumikit siya anumang oras ay hindi na siya madyay gising pa. Halos magkalat ang buong katawan niya, walang gumagalaw, ngunit ang tanging bagay ay ang pagpintig ng puso niya sa mga oras na ito. Kaya naman medyo natarante siya at nataranta. Palagi niyang nararamdaman na may nangyari kay Ivory. Dahil dito ay bigla siyang nagising sa ulirat. Ngunit sa oras na ito, sa kalangitan, nagkaroon ng isa pang mapurol na kulog, at ang electric shock ay gamulong sa madilim na ulap. Darating na naman. Si Aaron ay bumubulong na gustong iangat ang kanyang ulo, ngunit hindi man lang niya may galaw ang kanyang mga mata. Alam niyang kapag dumami pa ang kidlat, tuluyang mawawala ang paulit-ulit niyang multo. Aaron, hawakan mo ako. Sa sandaling ito, isang dagandong ang dumating. Sino? Sino ang nagsasalita? Aaron subconsciously gustong tumingin sa paligid para sa pinagmulan ng tunog. Pero obviously, sa oras na ito, hindi man lang niya may galaw ang mga mata niya. Paano niya ito mahahanap? Ako ito. Magic Dragon. Oo, natigilan si Aaron. Mula kahapon, ang Magic Dragon ay nagtatago at hindi nagsasalita. Kung ang Aaron ay walang premyo ni Lou Roxanne ng maaga, maniniwala siya sa matandang monghe, at kahit na pinaghihinalaan niya ang Magic Dragon. Ang taong ito ay naglalaro at naglalaho mula simula hanggang wakas, nang walang kahit isang paliwanag. Nang makilala ko ang matandang monghe, ang anak ng isang asong iyon ay tinatakan na ang koneksyon sa pagitan mo at sa akin ng isang kakaibang spell para makipag-ugnayan kay Aaron, ngunit ang nagpalungkot sa Magic Dragon ay tila hindi siya narinig ni Aaron hindi kataka. Gitling. Takang nangyari ito sa umpisa pa lang ilang marumi at kasuklam-suklam na paraan at walang kamalay-malay na nilalaro ang ilang magic trick sa Aaron, upang ang Aaron ay walang komunikasyon sa espiritu ng Magic Dragon sabi ng matandang monghe. Kahit na ang mga bastard na ito ay mga monghe, naglalaro sila ng sabuatan ng walang anumang pagtagas. Nakakainsulto talaga sabihing monghe sila. Ang mga hayop na ito. Ngayon paano mo? Aaron kakaibang paraan. Ngunit nang walang sagot ng kaluluwa ng Magic Dragon, naisip na ni Aaron ang sagot. Ang incantation ng kaluluwa na ginagamit ng mga monghe na ito ay patuloy na hinihila ang kanilang mga kaluluwa. Dahil dito, hinihila ang kaluluwa, kaya naputol ang pagbabawal sa kanilang kaluluwa o espiritu ng Magic Dragon. Gusto kong kumapit, ngunit ang problema ay darating ang susunod na pagkabigla. Huwag sabihin na kumapit ka, kahit na gusto mong tumakas, ang Aaron ay walang pagkakataon na huminga. Paano mo mapanindigan ang kasalukuyang sitwasyon? Ang pagkabalisa ni Aaron ay nag-aalala sa kanya tungkol kay Ivory. Kahit na sa ilang lawak, ang kaluluwa ni Aaron ay nakuha ng kulog at kidlat, at ang kanyang banal na kamalayan ay naparalisa ng boses ng Buddha.
Ngunit ito ay isang telepathy kay Ivory na nagdulot ng matinding pag-aalala ni Aaron tungkol sa kanya, na naging dahilan ng paghina ni Aaron mula sa pagsupil sa boses ni Buddha. Batay dito, kung gaano gustong lumabas ng buhay ni Aaron at tingnan si Ivory, o kahit gaano kaapuran na malaman ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. May isip na ayaw niyang kumapit. Ngunit ang katotohanan ay palaging katotohanan. Paano siya makakawala sa kasalukuyang sitwasyon? Aaron, huwag mong kalimutan, ikaw ay Aaron. Kada 5 minuto, mayroon kang 5 minuto para mag-isip at bumawi. Sa sandaling bumagsak ang boses, sa oras na ito, ang mga electric shock na iyon sa paligid ng itim na ulap ay biglang nagtipon at naging isang electric dragon. Asahan mo, Aaron. Nagalit ang dragon. Sa susunod na segundo, halos bago ito naaninag ng Aaron, isang dragon ang umungal sa lambak. Dagandong. Nang bumagsak ang lilang liwanag, isang malaking anino ng dragon ang biglang lumitaw sa lambak. Magic Dragon. Kung makakagawa ng facial expression si Aaron sa oras na ito, tiyak na labis siyang nagulat. Upang makabili ng oras para sa Aaron, sa kritikal na sandaling ito, pinili ng Magic Dragon na harangan ang kanyang kaluluwa sa harap ng Aaron's. Sa sandaling lumabas ang kulog, iyon din ang kanyang kaluluwa ng dragon, at ang sakit ng pagiging pino ay natural na dinadala niya. Dragon Shadow. Sa tuktok ng talampas, isang grupo ng mga monghe ang hindi na muling nakita ang kaluluwa ni Aaron. Sa halip, nakakita sila ng malaking anino ng dragon. Nagulat silang lahat. Ang matandang monghe ang nagbigay ng ngiti at napakalma, ano ang kaguluhan? The old monk disdained a sneer, isa lang itong magic dragon na nakulong sa Dragon Mountain. Ngayon, kahit na ang kaluluwa ng magic dragon ay sinimulan na nating linisin mula sa katawan ni Aaron, na nagpakita na ang lampara ng langis ng Aaron ay tuyo na, nakangiting sabi ng matandang monghe. Ang paliwanag ng matandang monghe ay agad na nagpakalma sa labis na nag-aalalang mga monghe, isa-isa mula sa pagkagulat hanggang sa kagalakan. Ang nasa katanghaliang gulang na monghe ay nanunuya at tumawa, at sinabing, nakakamangha si Aaron sa labas na sinabi pa niyang siya ang lumikha ng ilang himala. Iyon lang. Hindi ito karapat-dapat sa pangalan, hehe, kung kailangan mong sabihin na siya ay isang Diyos, sa palagay ko mas mabuting tawagin siyang Diyos, Guro, tila maaari nating ganap na pinuhin ang Aaron sa loob ng 3 araw at tapusin ang gawain ng maaga. Sa simula ng nasa katanghaliang gulang na monghe, tumawa rin ang ilan pang mga disipulo. Nakangiting tumango ang matandang monghe. Sa ngayon, ang orihinal na 3 araw na plano ay tila aabot lamang ng 2 araw. Sa oras na ito, 2 elite na tropa ang namuno, ni Lura Oxen at ng Golden Battle Armor Man, bawat isa ay natapakan ang lahat ng uri ng mga banal na hayop at halos mapatay sa direksyon ng kidlat, magsalita sa lambak, nawala ang kulog, nawala ang anino ng dragon, at ang lahat ay naging kalmado lamang narinig ang sigaw ng kamalayan ni Aaron, ngunit hindi siya makatanggap ng anumang tugon mula sa espiritu ng Magic Dragon kahit sa ilang lawak, hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng espiritu ng Magic Dragon pataas, masasabi ko mula sa tunog na ang kulog ay gumugulong sa aking ulo sa madilim na ulap halata na ang susunod na kulog ay natitira na para sa Aaron. 5 minuto. 5 minuto ang pagitan ng bawat kidlat. Nangangahulugan din ito na ang Aaron ay may 5 minuto na lang para umalis dito. Kung hindi, kapag ang susunod na pagkabigla ay dumating, Aaron ay haharapin muli ang sakit ng pagiging masigla, at sa oras na iyon, ang Aaron ay malamang na mawala ang maliit na imposibleng pagkakataong ito. Ito ba ay upang sakupin ang imposibleng pagkakataong ito upang lumikha ng isang pagkakataon, o ipikit ang iyong mga mata at maging komportable ng hindi bababa sa 5 minuto, at pagkatapos ay maghintay na mamatay? Dalawang pagpipilian ang nasa harap ng Aaron. Ngunit malinaw naman, ang pagpili ng Aaron ay palaging laban sa kasalukuyang. Sa loob ng 5 minuto, mas mahirap para sa mga ordinaryong tao na makabangon mula sa estado na hindi nila makontrol ang kanilang katawan upang maalis ang mga kuko ng dragon. Gayunpaman, para sa Aaron, ang kahirapan sa pag-akyat sa langit ay hindi isang kumpletong kabiguan ng pag-asa. Tsaka wala naman siyang choice. Ang hangin ng kaguluhan. Ngayon ang lahat, katawan o kamalayan, ay tila nahuhulog sa larangan ng sama-samang welga. Sa makatuwid, ang tanging pag-asa ay ang magulong chi sa katawan ni Aaron. Ngunit ang problema ay kahit na gusto mong simulan ang kotse, kailangan mo munang mag-apoy.
Kung gusto mong sumabog ang paputok, kailangan mo rin ng lead. Ang lahat ng Aaron ay halos tumigil. Sa personal, napakahirap para sa kanya na igalaw man lang ang kanyang mga mata, lalo pa ang swertehin. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Mabilis na tumatakbo ang utak ni Aaron, desperadong nag-iisip ng iba't ibang pamamaraan. Ngunit ang bawat pamamaraan ay naalala, at mabilis na tinanggihan ng Aaron. Ang lahat ng mga pamamaraan, una sa lahat, ay dapat sumunod sa isang prinsipyo, iyon ay, Aaron ay dapat na makontrol ang kanyang sariling katawan at patakbuhin ang magulong chi sa kanyang katawan. Ngunit, hindi ito magagawa sa lahat. Hindi pwede. Biglang narinig ni Aaron ang pagkulog ng kulog sa mga ulap, at lumubog ang kanyang puso. 5 minuto, halos napakabilis. Sa isang kisap mata, ito ay nawala, at ang susunod na alon ng kulog ay darating. Sa kasamaang palad, 12 ng mga ideya ang lumabas sa isipan ni Aaron, ngunit wala sa mga ito ang magagawa. Demon Dragon Soul, mukhang nagsisisi ako sa sakripisyo mo sa pagkakataong ito. Ang Aaron ay lubhang nalulumbay. Hindi ko man may galaw ang mga mata ko, dahil sa posisyon ng mukha ko sa lupa, kitang-kita ko ang natitirang liwanag. Sa kalangitan, maaari ko pang sindihan ang kalahati ng kalangitan sa gabi. Ang ganitong prestihiyo, hindi sa banggitin ang kasalukuyang Aaron, kahit na sa kanyang kasagsagan, Aaron ay dapat uminom ng sapat. Damit, mananakawan ba si Laozi ng kulog, ngunit isang araw ay mamamatay siya sa kulog at kidlat. Napaka-depressed ng Aaron. Ang isang grupo ng mga monghe ay makakatawag ng napakalakas na kidlat. Upang sabihin na, Aaron din pakiramdam kakaiba, ang mga kidlat malakas din kahit na, ang pinakamahalagang hindi inaasahang espesyal ay maaaring hilahin ang kaluluwa. Ngunit bigla, nang si Aaron ay sobrang nanlumo at naghinagpis sa lakas ng kidlat, ang kanyang mga mata na hindi makagalaw ay biglang tumingin. Kulog at kidlat, kulog at kidlat, oo, kidlat lang. Kahit gaano pa siya kalakas, kulog at kuryente pa rin siya. Biglang kumislap sa isip ni Aaron ang isang larawan ng 8 trigram, ang tinatawag na Chen, Kun, Zon, Zin, Kan, Li, Gen, Dao. Kulog ay shock, kuryente ay apoy. Fuck, guguluhin mo ako, at guguluhin kita. Isipin dito, Aaron malakas na malamig na boses mula sa boses tumawa. Hindi ako pinapatay ng langit. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang Aaron ay nasa harap pa rin ng nakagugulat na telegrama. Aaron, lumipat ka, mula lamang. Sa sakit ng kaluluwa ng Magic Dragon, sa oras na ito makita ang estadong ito, hindi mula sa tandang. Ngunit Aaron bilang ay hindi marinig ang pangkalahatang, ang mga mata ay hindi maaaring ilipat, ay gumagamit ng higit sa liwanag patay na tumitingin sa langit magulatan kuryente. Papalapit, palapit, palapit ng palapit. Aaron. Galit ang dragon. Boom. Diretso ang ilaw. Straight break Aaron. Ngayon na. Napatikip ako bigla ng ngipin, halos kasabay ng pagtama ng electric shock sa Kyuso at World Universe. Bahala ka. Bang. Ang electric shock ay pumasok sa Aaron, at ang ulan at electric light ay talas-talas sa lahat ng dako. Ang mamasa-masa na lupa sa lupa ay kumikislap din at umitim sa ilalim ng ilaw ng kuryente. Ang lambak ay maliwanag sa pagsabog ng kuryente. Boom! Biglang, isang malaking figure ang lumipad sa lambak. Ngunit iba sa huling pagkakataon, may anino ng dragon sa itaas ng ulo ng malaking figure sa pagkakataong ito. Ha! Dragon Double Shadow, tapos na talaga ang Aaron. Parang na-drain lahat ng kaluluwa niya sa katawan this time. Puro refining na lang mamaya. Haha! Mukhang kailangan nating matapos ang trabaho ng mas maaga kaysa sa 2 araw na sinabi ni Master. Ang isang grupo ng mga monghe ay mas masaya. Si Mingyu lang ang lalong sumimangot ng maayos. Ayon sa kakayahan ni Aaron dapat kung hindi din ang kanyang kaluluwa. Hindi man siya lumaban, magtatagal ang proseso ng pagpino. Kaya lang, gaano katagal? Parang gumuho ang Aaron. Baka ma-inlove ang iba, pero kilalang kilala din ni Minggayo si Aaron. Biglang nanliit ang mga mata niya, at may kakaibang anino sa ibabaw ng Dragon Shadow. Ano ba yan? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.